Magandang umaga po. Magandang araw ng linggo sa ating lahat. At mula dito po sa aming kinalalagyan, ngayon ay bumabati kami ng isang pinagpalang araw ng linggo. Pinagpalang araw na kung saan tayo ay sama-samang matututo at makakapakinig ng mensahe na gusto ng God na maunawaan natin. God, for us to take it to heart sa araw na ito. Okay? Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat minsan pa ay may pagkakataon kami na mapag-aralan ng iyong salita. Minsan pa ay may pagkakataon kami na marinig kung anong mensahe mo, anong nais mong ipahatid sa amin na iyong mga anak sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon. Thank you so much, and we give your Holy Spirit a free hand to move in our midst, O God. Mangusap ka sa aming mga puso, mangusap ka, Panginoon, sa aming, sa bawat isa sa amin, Lord. Sa kalagitnaan namin ay kaluwalhatian mo ang siyang maghari, ang siyang umapaw, Lord, mag-umapaw sa aming kalagitnaan, Lord. Maraming salamat po at ikaw ang magpapaunawa sa amin ng iyong mensahe. Anong nais mo na matutunan po namin ngayong umaga. At ang kapangyarihan mo, Lord God, ang siyang kikilos sa amin upang hindi lamang namin marinig ang iyong salita. Pagkus, ito ay aming gawin, ito ay aming isapamuhay, ito ay aming lakaran sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Your anointing be upon each one of us, Lord. Thank you for making us worthy to stand before you because, Lord, through the blood of our Lord Jesus Christ. Thank you so much, Father. Your name be glorified in our midst, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Magandang umaga po muli sa ating lahat. At nais ko lang na ngayong umaga ay nais tayong paalalahanan ng mensahe mula sa Panginoon na kung tayo'y tunay na nanampalataya, tunay na ginawang Panginoon ang ating Panginoon sa ating buhay, magandang malaman na tayo ay mayroon ng kalayaan. He gave us freedom because Jesus Christ came here on earth to set us free from the bondage of sin and death. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 2, sabi diyan, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritu nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo. Christ came to set us free, to give us freedom. Christ came, thank God that He sent His Son Jesus Christ to die on the cross for our freedom. And thank Jesus Christ for dying on the cross, and that through His Holy Spirit, when Jesus Christ ascended to heaven, God sent us His Holy Spirit to keep us on fire in serving Him. Although marami tayong pinagdadaanan, maraming mga bagay na pwedeng makapagpahina sa atin, but the Spirit of God is keeping us on fire, is giving us fire so that we can continue serving Him, so that we can continue living pleasing Him. Okay? And thank God for these 3 F's na naranasan natin dahil sa pakikipag-isa natin sa Panginoon. Yung freedom nga na yan, yung fire, yung init, yung apoy ng paglilingkod. And then, it is God, through His enabling power, through His Holy Spirit, that is keeping us focused. He helps us so that we can stay focused doon sa Kanyang nais na ipagawa sa atin, upang lakaran natin yung daan na nais niyang lakaran natin, so that we can stay focused and so that we can be victorious by focusing our eyes on Jesus and what He has done on the cross. We can be victorious sa buhay na ito. Amen. Salamat sa Panginoon
dahil siya ang kumikilos sa ating buhay. Ngayong umaga, gusto tayong paalalahanan ng ating Diyos tungkol sa kanyang pangitain. For our God has a vision. Okay? Our God has a dream sa kanyang puso. Yung vision na ito, yung pangitaing mayroon ang ating Diyos, ito yung tinatawag nating creative idea. Mapaglikhang idea ng Panginoon na inilalagay sa isipan ng mga tao upang ito ay isakatuparan. Okay. And what is that vision? Yung pangitain na iyon yung tinatawag nating Great Commission. May pangitain ang Diyos para sa ating lahat. So, let's talk about vision. Ano ba ang vision? Pagka ikaw ay mayroong pangitain, mayroon kang gustong mangyari sa isipan mo. Parang mayroong nakadrawing sa iyong isipan na gusto mong mangyari. Okay. But vision, vision without action is just merely a dream. Parang nag-inip ka lang. Andito lang yan. Nakaguhit lang yan. Nakalarawan lang yan. Pero pag wala ka namang ginawa, hindi mo to nilakipan ng pagkilos, ito'y mananatili lang na pangitain. It will remain just a dream. Pero ikaw naman ay gagawa, action naman, on the other hand, action without a vision is parang wala, nagpapalipas ka lang ng oras. Parang cycle lang yan. Ikot lang ng ikot, ng ikot. Walang nagaganap. Walang na-fulfill. Okay? So, ulitin natin, vision without action is just a dream. Drawing. Di ba may kasabihan tayo, may gustong mangyari pero walang ginagawa. Drawing lang yan. Okay? So, yun naman, action without the guidance of a vision, anong gusto mong mangyari, okay, ay wala yan. Wala rin yan. Ikot-ikot lang. Ikot. Parang song na paikot-ikot lang. Paikot-ikot, paikot-ikot. Walang nangyayari. Okay. So, vision and action, equals changed world. Okay. Lang, nawala yung aking yan. Okay, vision and action can change the world. So, if you want to be called a world changer, alam naman natin, di ba, ang gulo-gulo ng mundo. Wala ka nang marinig na magandang balita na nangyayari sa mundo. Sabi nga, may kasabihan nga tayo, pabulok na ng pabulok. Patanda ng patanda ang mundo, pabulok ng pabulok at walang patutunguhan. Pasira ng pasira. Okay. So, kung gusto nating ang mundo natin na kinagagalawan so far ngayon ay mabago, we need to be a world changer. We cannot be a world changer pag wala tayong pangitain na baguhin ang mundo o mabago ang takbo ng mundo. Although alam naman natin na syempre, talaga namang mabubulok, talagang palaho ng palaho, ang mundo. Pero habang andito pa tayo, magandang madala natin yung pagbabago sa mundong ginagalawan natin. 'Di ba? Maganda yata 'yon na nababago yung kapitbahay mo, nababago yung mga kaibigan mo, nababago yung mga kabarkada mo. Na tulad mong nabago rin at binago rin ng kapangyarihan ng Panginoon. Okay? You have to have vision and you have to have action so the world will have to change. Be a world changer, ika nga. Now, what is vision? Sabi ko nga kanina, vision is a mental picture. Larawan yan ng nasa isipan mo. It is an internal photograph.
Okay? It is an internal photograph of your future that will mold, no? That will mold your present. Ito yung huhubog sa ating pangkasalukuyan. Nakalarawan ito sa isipan mo. Ito yung gusto mong, ito yung pangitain na ninanais mong mangyari. Okay. Kaya nga, sabi nga natin, pagka hindi sinamahan ng action, ang vision, wala rin yun. Right? Okay. Ang vision daw, o yung pangitain daw, ang magbibigay sa atin ng malinaw, no? Maliwanag na daan na ating dadaanan. And somehow, pag meron kang pangitain na ninanais mong mangyari, somehow having this vision, it will release, no? It will release a creativity sa atin upang parang sa naglilihi ay magkaroon ng araw ng panganganak o araw kung saan yung nakalarawan sa iyong isipan na layunin ay siyang mangyari, ipanganak. Okay, parang naglilihi, no? Yung vision ay parang naglilihi at ito ay kailangang ipanganak. Okay? Or else, pag di ka nanganak, hindi nangyari yon kasi ibig sabihin, ala kang ginawa. Okay. Malinaw po ba? Ang sabi sa Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. Without a vision, the people will perish. Mapapahamak. Kasi wala kang malinaw na larawan, malinaw na daan na kung saan ay dadaanan mo upang ito ay maisagawa mo at upang ito ay maging isang katuparan. Okay? Malinaw po, Proverbs 29:18, pag walang pangitain, ang mga tao ay mapapahamak. Now, ano ba yung vision natin? Okay? Ano yung layunin natin? Makikita po natin yan sa Matthew 28, no? Chapter 28, verse 18. Lumapit si Jesus, 18 to 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Anong pangitain meron ang ating Diyos? Okay? Sa verse 19, no, ang sabi dito, humayo kayo, no? Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ano yung layunin? Ano yung pangitain ng Panginoon? For us, no, for the people of every nation to become His disciples. Gusto niyang ang lahat ng tao ay maging alagad niya o taga sunod, no, ng ating Panginoon, maging disciple niya. Okay.
Ang sabi dyan, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, ang pangako ng Panginoon. So, tingnan natin, may pangako siya. Pero bago yung pangako na yun, tingnan natin, meron siyang pangitaing nasa kanyang puso, nasa kanyang isipan, na nais niyang maganap. At magandang bakit ito ay ating pinapaalala sa atin ngayong umaga. Napakahalagang malinaw sa atin yung ating buhay. Bakit ba tayo buhay? Magandang, bakit ba tayo nabubuhay pa hanggang ngayon? Dapat alam natin, ano yung layunin ba natin? Ano yung dapat na umaakay sa atin habang tayo ay nabubuhay? Bakit inaalaw pa ng God na ikaw at ako ay buhay pa? Kasi meron nga tayong gagampanan. Meron tayong bagay na gagawin na meron tayong nais, no, na mangyari at nais na isakatuparan. Right? And what is that? Yung madala natin ang bawat tao na manampalataya, maniwala sa ating Diyos. Kasi sila man, na tulad natin, ay maging alagad, maging tagasunod, no, ng ating Panginoon. Okay? So, maliwanag yung vision. Vision is, yung pangitain is for us to win souls. Hindi tayo, kaya magandang paalala to sa atin hindi tayo magiging madamot o makasarili na, ay, ligtas na ako. Kundi, ang layunin natin ay lahat ng tao ng bansa ay makakilala sa ating Panginoon. Mahalagang malaman natin ang ating layunin, bakit tayo nabubuhay pa. Tingnan natin sa Matthew chapter 22, verses 37 to 39. Ano bang layunin mo? Ano bang layunin ko? Bakit ka pinalaya ng Panginoon? Bakit ka binibigyan ng kalakasan, ng apoy para patuloy na siya mapaglingkuran? At bakit nais niya ang ating isipan ay focus dun sa vision? Ano ba ang vision ng Panginoon? Ang layunin ng Panginoon, dapat ang layunin natin, no, ay maliwanag na mula sa Panginoon. Ang layunin mo at layunin ko dapat ay ito. So Matthew 22, chapter 22, verses 37 to 38. Ang sabi doon, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind." 38, this is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Tayo bilang minamahal natin ang Diyos, magandang maliwanag po to sa ating lahat. No? Maging layunin ng ating buhay ay yung ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat. No? Ibigin natin siya ng ating buong puso, ibigin natin siya ng ating buong kaluluwa, at ibigin natin siya ng buong pag-iisip. Because if we love God, we will do His command. Because if we love God above all, magiging kagalakan natin na yung vision ng Diyos nasa kanyang puso't nasa kanyang isipan na nais niyang mangyaring maligtas ang lahat ng tao. Kung mahal natin ang Diyos, iyon ay ating lalakaran. Okay? Kasi we want to glorify God in this life. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Hindi tayo nabubuhay na self ang nangunguna. Kundi unang-una sa lahat ay mamahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong isipan at buong kaluluwa natin. Meaning, joy natin na mapangyari at mangyari ang kanyang
kalooban. Nais niyang gustong mangyari, maligtas ang buong sanlibutan. Maging alagad niya ang buong sanlibutan. That's why He sent His Son Jesus Christ, diba? For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. God wants this world. God wants everybody, all, to be saved. At ano pa? Magandang mapaalalahanan tayo. The second greatest commandment, no, is tulad nung una. Yung isa, sabi sa verse 39. Okay? And what is that? The second commandment is like it. Love your neighbor as yourself. Mga kapatid, hindi po tayo nabubuhay. Hindi ka buhay hanggang ngayon para lang sa sarili mo. Salamat sa Diyos kasi naligtas ka. Salamat sa ginawa ng ating Panginoon na namatay siya sa krus ng Kalbaryo para mabigyan ka ng kalayaan. Mapalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Subalit hindi iyon ang napakagandang dahilan mo lang at dahilan ko lang kaya ka nabubuhay dito ay dahil ligtas ka na. Okay lang. No? Ang maganda po, love your neighbor as yourself. So kung paano tayo ay naligtas, kung paano nararanasan natin ngayon ang kabutihan ng Diyos, kung paano nararanasan natin ngayon ang mga pabor na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay, naisin din natin na ito ay maibahagi sa ating kapwa. Sa iyong kapitbahay, sa iyong kumare, sa iyong kumpare, sa iyong kaibigan, sa iyong kaklase, sa iyong katrabaho. Okay? Maganda to be able to fulfill the vision para mapangyari yung vision ng Diyos na inilagay sa ating puso na ang lahat ng tao ay maligtas at maging alagad niya. Magandang tayo ay nagagabayan ng layunin na ito. Na unay mahalin ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin ang kapwa natin tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. So let us share to them the gospel. Let us share to them the good news. Ano yung good news? Na may Panginoon na namatay para sa kanila. No? Para sa ating lahat. Ibig sabihin, kasama sila dito sa lahat ng tao. Namatay ang Panginoon upang makamtan natin ang kalayaan, ang kaligtasan, ang kapayapaan. Amen ba? So, let us be reminded this morning for this vision na nasa puso, no, at isipan ng ating Diyos. Na kaya tayo ay nakaranas ng kanyang paglaya mula sa pananampalataya natin sa kanyang ginawa, ay maibahagi din natin ito sa ating kapwa. Kasi iyon ang magbibigay ng kagalakan sa ating Diyos. Yung makita niya ang kanyang layunin o ang kanyang pangitain, no, ay nagaganap sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko. He allowed us to experience freedom. He allowed us to experience peace that passes all understanding. He allowed us to experience His love that while we were yet sinners, alam natin Christ died for us. Gusto ng God, layunin ng kanyang pusong mapagmahal na tayo man, no, mangyari ito kahit sa ating kapwa. Okay? So, love our neighbors as we love ourselves. Mapangyayari, magandang mapaalalahanan po tayo ngayon, di ba? Lalo't ang theme po natin, no, theme, no, ng ating simbahan sa buong taong ito is to extend and expand. Palawakin. Okay, palawakin natin ang ating teritoryo. Mag-expand tayo, no? Mag-extend tayo, no? Ibig sabihin yan, umabot tayo ng kaluluwa na ilalapit natin sa Panginoon at
gagawin nating alagad niya. Na kung paanong tayo ay nananampalataya sa Diyos at nananatiling nananampalataya sa Panginoon, sila man ay maakay natin, madala natin sa Panginoon so that hindi lang tayo ang makakaranas ng magandang buhay, kundi sila man ay makaranas nito sa piling, sa pamamagitan ng ating Panginoon. Okay. Kaya ngayong umaga, ay maganda ring mapaalalahanan tayo sa 2 Timothy chapter 2 verse 1. Ang sabi diyan, "You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang sabi doon, magpakatatag. Hindi sinabing matinag ka. Kaya nga, anak ko, matinag ka. Walang sinabing ganun. Magpakatatag tayo habang tayo ay nagpapatuloy na mayroon tayong pangitain. Dala-dala natin ang pangitain ng Diyos mula sa kanyang puso. Na yung pangitain na yon ay upang madala ang daigdig, ang buong mundo, ang buong tao. Ang sangkatauhan ay madala natin sa pananampalataya sa Kanya. Madala natin sa Kanyang paanan at manampalataya sila sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoon. Iyon yung pangitain, diba, ng ating Panginoon. Mahalagang habang tayo nagpapatuloy ay na ginagawa yung vision na iyon, kahit marami pang hadlang, kahit maraming pagsubok, kahit nakakapagod, minsan di ba, andyan yung tukso ng kaaway, nakakatamad lumabas, nakakatamad umattend ng gawain, nakakatamad umattend ng fellowship, nakakatamad umattend ng training, parang nakakatamad pumunta doon, humayo para ma-sharean sila. Minsan ganun Pero pag malinaw sa atin yung pangitain ng Diyos at yung layunin, bakit ka buhay? Buhay ka para mahalin, Nabubuhay tayo para mahalin ang Diyos higit sa lahat at mahalin ang ating kapwa-tao. Paano mo mamahalin? Dalin mo sa Panginoon na higit sa lahat ay siyang nagmamahal sa atin. Pero let us be guided with this, 2 Timothy 2 verse 1. Verse 2, okay? Ang sabi diyan, "And the things, you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others." Who will also be qualified to teach others. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Bakit ka nananatili ngayon, kapatid? Bakit? Despite the challenges, despite the trials, despite those problems, bakit ka, palagay mo, bakit ka ba nananatili? Bakit ka nanatili hanggang ngayon, nandito ka pa? Kasi naturuan tayo, di ba? Naturuan tayo na hindi tayo magpapadaig sa anumang problema. Naturuan tayo na lakasan natin ang ating loob dahil ang ating Panginoon ay nagtagumpay na. Naituro sa atin yung prinsipyo na hindi tayo padadaig sa anumang ginagawa ng dyablo dahil tayo ay pinaghaharian ng Diyos na nagsabing siya ay nagtagumpay na, di ba? Kaya ka nananatili nga kahit nga dami kang hinarap na problema, andito ka pa rin, andito pa rin tayo, okay? Dahil tayo'y naturuan. Ngayon, yung mga nadadala mo o yung nasa pangitain mo, nadalin sa Panginoon. Pag iyan ay nadala mo sa Panginoon, ibig lang sabihin nito kung ano ang ginawa sa iyo, Kung ano ang ginawa, natutunan mo, yung itinuro sa iyo, ay ituro din natin sa kanila. Natulad natin, ngayon nagpapatuloy, sila rin ay magpapatuloy. Natulad natin, nararanasan ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, ay mararanasan din nila ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. At sila,
tulad mo ay magpapatuloy. Tulad ko ay magpapatuloy. Okay? Yung layunin na habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay patuloy naglilingkod sa Diyos, hahayaan natin sa buhay na ito patuloy na mangyari kung ano yung pangitain mula sa puso ng Diyos at inilagay din naman sa isipan natin ng mga tao upang ito ay mapangyari. Sa buhay mo at sa buhay ko, mangyaring tayo ay makapagdala ng kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. At tulad natin na may pinagdaanan, sila rin ay maaaring may pagdaanan mabibigat sa buhay na ito. Subalit dahil sila ay ating natuturuan. Kaya alam nyo, ang ganda ng goal natin sa pagpapatuloy natin, bakit tayo nabubuhay pa, no? Bakit until now, buhay tayo. Naisin natin sa ating puso na itong mga nadala natin sa Panginoon ay hindi lamang nandirito, kundi tulad natin na nagagamit sa kanila, sila man ay magamit din sa iba. Sa mga bagong mananampalataya pa rin ay sila man ay gagamitin upang ang mga taong ito na aakayin nila, na tulad ng pag-akay mo sa kanila ay aakayin nila upang magpatuloy, lumago, maglingkod sa Panginoon at mag-akay din ng iba. At yung maakay nila ay magdadala rin ng kaibigan, kumpare-kumari kaibigan, patungo sa ating Panginoon upang hindi lang tayo ang makakaranas ng kabutihan ng Diyos, kundi sila man malalaman nila sa kanilang buhay yung prinsipyo na ina-apply mo sa buhay mo. That is why patuloy mong na-enjoy ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Okay ba yun? Kaya nga yung darating nating anniversary, napakaganda po itong paalala na ito sa atin. Dalhin po natin sa ating puso habang ikaw ay nabubuhay. No? Dalhin natin na mangyari, malakaran natin yung pangitain ng Diyos na inilagay naman, pinasa sa atin. Anong pangitain na yun? Na tayo ay magdala, no, ng mga kaluluwa at gawing alagad ng Diyos ang mga madadala natin sa Panginoon at sila ay turuan, no? Ang sabi dito sa text natin sa Matthew 28, no? Sabi diyan, teach them to obey everything I have commanded you. Sikapin po nating lakaran tong vision na ito. No, ulitin ko, Matthew 28 verses 18 to 20. Then Jesus came to them, to the disciples, and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. At pag iyon po ay nilakaran natin sa ating buhay, may pangako ang ating Panginoon. Ang sabi dun sa last part ng verse, and surely I am with you always, to the very end of the age. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Mga kapatid, nawa po, unawain natin at pilitin nating piliin, no? Sikapin nating piliin na lakaran natin itong vision na to, yung pangitain na ito na nagmula sa ating Diyos. Na sa darating na anniversary natin, at hindi lang sa darating na anniversary, kundi
buong buhay natin habang tayo'y nabubuhay pa rito sa mundong ito, habang hindi pa dumarating o nagbabalik muli ang Panginoon, para hindi lang ikaw at ako ang babalikan niya dito sa mundo. Promise ng God yun. Promise ni Jesus Christ yun. I will come again to get you, para dalhin ko kayo doon sa aking kinaroroonan, doon sa langit, sa piling ng Diyos. Hindi lang ikaw at ako ang babalikan ni Lord. So habang buhay tayo, palaganapin natin na ang vision na ito ay mangyari at tayo ay makapagdala ng kaluluwa. Mga kapatid, napaka-precious sa heart ng God. Napaka-precious sa heart ni Jesus ang bawat kaluluwa. Kasi kaya nga siya namatay eh. Kaya nga siya na nagpapako, no? Pinili niyang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Pwede namang hindi. Pero dahil mahal niya tayo, mahal niya ang kanyang nilikha, at nais niyang sila ay maibalik sa Panginoon at maglingkod sa Panginoon at magkaroon ng buhay na maganda. No? Ibahagi po natin iyon. Mga kapatid, magandang paalala, uli ito sa ating lahat. Kasi minsan, alam niyo yun, parang tayo nasa comfort zone. Tinatawag na, ay, okay na ako dito. Ay, maayos na ang kalagayan ko rito. Ligtas na ako. Alam ko, tinanggap ko na ang Panginoon. Alam ko, tinanggap ko siyang Panginoon at tagapagligtas na aking buhay. Okay na. Solved na ako dito. Sold out na. Okay na. Kapatid, hindi iyon ang pangitain ng Diyos. Salamat na ikaw at ako ay nagsuko ng buhay sa Panginoon. Salamat na nararanasan natin ang kapayapaan sa buhay na ito. Pero, wag yung tayo lang. Sabi nga, love your neighbor as you love yourself. Ayaw mong maghirap, ayaw mong mapahamak sa krus ng ayaw mong mapahamak sa impyerno. Kaya nga tinanggap mong ginawa ng Panginoon nanampalataya ka sa Panginoon para maligtas ka. Hindi ka na maghihirap sa impyerno, kundi kasama ka ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Love your neighbor. Gusto mo pala ikaw ay maligtas. Mahalin natin sila at naisin natin sila rin ay maligtas dahil mahal mo sinusunod mo yung purpose mo sa buhay. No? Balikan natin, what's our purpose? To love God first, above all, and then to love our neighbor as we love ourselves. Kaya, this is a very powerful and quick reminder for every one of us. Hindi ka nabubuhay, nagugustuhin mong paikot-ikot lang at pagkatapos mamamatay ka na. Meron kang gagawin. Meron kang dapat gawin. Meron akong dapat isakatuparan. At ayan, isakatuparan natin ay yung pangitain ng Diyos. Lakaran natin yung greatest commission, and that is our vision. What is our greatest commission? That is Matthew 28:18-20. Let us preach Jesus. Let us make disciples of all nations. Let us teach them whatever the Lord has taught us and is teaching us. At pangako ni Lord, hindi kanya pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan. He will be with us even to the end of the age. Amen. Kaya sa darating po nating anniversary, mga kaibigan, no, inumpisahan na uli natin noong harvest event. Magdala po tayo ng kaluluwa. Maawa po tayo sa kanila. Kasi mapapahamak sila. Kasama sila ng mundong ito na masisira. Saan sila dadalhin? Pag hindi sila kumilala sa Panginoon, saan sila papunta? Sa apoy ng impyerno. Kaya kung mahal mo ang kapatid mo, isama mo siya rito. Pakilala mo ang Panginoon. Kung mahal mo ang pamilya mo, sama mo siya dito. Mahal mo asawa mo, isama mo siya. Dalhin mo siya sa Panginoon. Isama mo siya sa church. Hindi ka makapagturo. Andito kami para magturo. Ang dami dyan na magtuturo. Ang daming leaders dyan.
no? Dalin mo kay Ivax, dalin mo kay Kuya Hermie, ipamit mo kay Kuya Alan, no? Ipakausap mo kay Kuya Jamer, kay Ate Pia, Ate Mercy, Ate Alice. Kapatid, Huwag kang matakot. Marami. Isama mo siya sa simbahan. Kahit hindi ka magsalita, isama mo lang. May mensahe yang mapapakinggan mula sa ating Panginoon. Marami siyang gagamitin. Kung natatakot ka, kinakabahan ka, it's alright. Sama mo lang sila. Mahalin mo sila. Sapagkat mahal sila ng ating Panginoon. Bigyan natin ng kabuluhan ang ating buhay sa mundong ito. Bakit buhay ka pa? Kasi merong gustong gawin ang Diyos sa pamamagitan mo. Amen ba? So, let us pray. At kung nais mong magamit ka ng Panginoon na may mga kaluluwang maligtas, manalangin tayo. Pikit po natin ang ating mga mata. Taas po natin ang ating mga kamay. Let us pray. Lord, narito po ako. At minsan pa, Lord, tinataas ko ang aking kamay, tanda ng aking pagsuko sa iyo. Tanda ng aking pagpapakumbaba sa iyo. Lord, nakataas ang aking kamay at sinasabi ko sa iyo ngayon, gamitin mo po ako upang ang iyong layunin ay maisapamuhay ko, upang ang iyong pangitain ay mangyari sa lupang ito. Wala akong kakayahan, Panginoon, wala akong talino. Parang sa sarili ko hindi ko kaya. Subalit salamat sa pangako mo. Sa verse 20 ng Matthew chapter 28, Lord, that you will be with me even to the end of ages, of this age, Lord, of this world. Gagabayan mo ako, Lord, habang nakataas ang kamay kong ito, dalangin ko, bigyan mo ako ng anointing, bigyan mo ako ng kalakasan ng loob, tapang ng loob, Lord, na mag-imbita. Isama ko lang, Lord, ang aking mga mahal sa buhay, kaibigan, kapatid, kapamilya, kumari, kaklase, boss, Lord, madala ko sila sa pagkakilala sa iyo, Lord. Thank you so much sa iyong pangako that you are with me. Thank you, Father. I bless you, Lord, and this is my prayer in the name of Jesus. And everybody say, Amen. Amen. God bless everyone.